Amen, amen. Wonderful grace of Jesus. That's a great song. Amen. Amen, amen. Ngayon po mga kapatid ay dadako na po tayo sa ating Sunday school lesson. And we are on our series of lesson about the cheerfulness in giving. Kasiyahan pagdating po sa pagbibigay. Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, ngayon pag-uusapan natin one of the blessings na meron if we will practice biblical giving. Mga kapatid, sabi ko po sa inyo mga kapatid, ito po ay isa sa mga bagay na imbes na kalungkutan natin ay kasiyahan po natin. Dahil dito natin mas mapapatunayan at mas makikita ang Diyos sa buhay po natin. Amen! Amen. Alright, tayo po ay buksan po natin ang ating Bibles sa pinakamahal na talata ng bawat Kristiyano. Malakay chapter 3 verse 8 and 9. Yes, sabi ko po sa inyo last time, hindi ito kinakatakutan, bagkos ito ay kinasisiyahan dahil dito natin makikita ang galaw ng Diyos sa buhay natin. Amen! Alright, Malakay chapter 3 verse 8 and 9. Are you there? Amen! Alright, sabi mo ng Bible, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Verse number 9. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Alright, manalangin po tayo. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po o Diyos sa oras na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat at sa bahagi po na ito ng aming pananambahan. Muli na naman po kami mag-aaral patungkol po sa kasiyahan sa pagbibigay. Nawa Panginoon ay patuloy po namin makita ang kagandahan ng doctrine in giving, O God, para na sa ganon ay patuloy po kaming lumago, Panginoon, sa aming pagkakilala sa inyo at sa aming relasyon sa inyo. Pangunahan niyo po ako sa oras po na ito, O Diyos. And thou knowest what's in my heart, O God, and I cannot do this without you. And please continue to use me and make me a blessing to your people. All the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, makakaupo na po tayong lahat. Talagang mukhang marami ang tinanghali ng gising. Ano po? At talagang wala pa yung nahihirapan siguro manundo yung mga nagsundo sa area. No? Talagang kumulimlim, biglang lumamig. Alright. I believe we're ready to listen. Amen. Alright, again. This time, mga kapatid, ay meron tayong pag-uusapan na it's really one of the things na hindi na po natin na pagtutuunan po ng pansin. Alright? One of the things na maaaring hindi natin na pagtutuunan ng pansin. Rather, ay hindi na po natin nagiging passive tayo sa bagay po na ito, kaya hindi na po natin nakikita ang epekto po kapag tayo po ay hindi sumunod sa tamang biblical practice of giving. You see, it's because of the reason, mga kapatid, na alam niyo po, sabi ko nga sa inyo from the previous lessons that we've had, pinag-usapan po natin ng mga nakaraan, yung mga bagay-bagay na kung saan ay makakaapekto sa ating buhay. Sabi ko nga po sa inyo, ayaw ng dyablo na makita natin yung kagandahan ng pagbibigay sa Diyos. Rather, ang gusto makita ng dyablo ay yung hirap sa pagbibigay sa Diyos. You see, I hope you're following. Amen. You see, ang gusto ng dyablo iparating sa atin is that, naku, pag sinunod mo yan, mahirap yan, mabigat sa bulsa yan. You see? Pero kung isusuma total natin, mga kapatid, yung ating ginastos, no? Whether we accept it or not, mga ginastos na labas sa kalooban ng Diyos, kumbaga, is that may kita natin na mas mabigat pa sa bulsa yung ginastos natin kesa na ibigay natin sa Diyos. You see, we have to be, ito po, so isa sa lagi ko pong i-remind sa inyo sa pag-uusap po natin about giving, mga kapatid. We have to be honest with God. Whoever we are, sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, wala pong excuse. Ang teaching po na ito, ang lesson na ito, ay para sa ating lahat. Sino man tayo, mga kapatid, whoever we are, as long as we are a member of this church, we are not excused on this lesson. Ibig sabihin, we have to be honest with God. You see? And ang totoo niyan, mga kapatid, hindi natin, sabi ko nga po sa inyo, hindi natin kayang pantayan yung ipinibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga nag-set lang ang Diyos ng standard when it comes to giving because alam din ng Diyos kung ano yung kakayanan na meron tayo.
And not only na kung anong kakayanan meron tayo, but when it comes to the doctrine of giving, alam ng Diyos kung ano pa ang pwede nating magawa if we will just rely on Him. You see, minsan kasi ito po, binanggit ko po ito minsan nag-uusap po kami last time, nandun po kami sa mission, nag-uusap kami ng mga pastors doon, napag-usapan po namin na habang inintay namin si Pastor Hill, napag-usapan po namin mga kapatid, when it comes to giving mga kapatid, ito po nagiging problema na dapat na makita po natin ngayon sa sarili po natin. Ang magiging problema po natin sa giving is that pag tayo na po ay nagkaroon ng thinking na tayo na yung nagpapagal para meron tayong maibigay. Inuulit ko po mga kapatid, no? Para maunawaan po natin lahat. Pag ang thinking na po natin ay tayo na ang pinaka-source ng ating maibibigay, that's the time na magkakaroon na tayo ng problema sa giving. Because mabibigatan po tayo ng mabibigatan, magkakaroon tayo ng kaisipan na ang bigat magbigay, ang bigat i-practice yung giving. It's because we thought na tayo ang kumakayod para tayo ang may maibigay. Nawawala, binablock ng diablo sa isip po natin yung katotohanan na kahit anong kayod mo, pag sinabi ng Diyos na walang papasok, walang papasok. Nakakaunawaan po ba tayo mga kapatid? I hope you're getting the point here. You see, in other words, sabi ko nga po sa inyo hindi physically wise. Okay, tinan po natin ha. Ito po, let's go to the reality. Of course, nagtatrabaho po lahat. Nagtatrabaho, sumisweldo, may kinikita tayo, you see. So, ibig ko sabihin, mapatrabaho yan, mapabusiness, lahat nagtatrabaho. You see, pero ang point dito mga kapatid is that God is still the reason ng ating pong makukuha from that. Yun yung binablock ng diablo. Kaya parang mahirap sa atin. Like for example, this is just for the sake of illustration. Kung ako yung magtatrabaho, and then sabihin na natin na makakakuha ko, makakapagsweldo ka ng 300 or something, you see, makakakuha ka ng kaya, just for the sake of illustration, pag ang thinking ko na po is that, pinagpaguran ko to pinaghirapan ko to You see, ako ang pinakakadahilanan. Pagka wala ang Diyos sa isip po natin kung bakit ka nagkaroon ng 300, kahit pa sabihin natin 100 yan, pag wala sa isip natin at hindi man lang sumagi sa isip natin na Diyos ang dahilan ng amount na yan, I'm telling you, brethren, magiging mabigat sa atin at malungkot at mapait ang pagbibigay. Bakit ko po sinasabi yan? Because if God said, magkasakit ka muna, masyado kang sub-sub sa trabaho, nakakalimutan mo na ako, hindi ka makakapasok. You see, God has His own ways of reminding us. Kaya ko po sinasabi yan, para ngayong umaga, as we continue, ay makita natin yung reality, mga kapatid. We cannot take away God as the source of every blessing. Anumang forms of blessing, He is the main source. The life, it's a blessing. Yung buhay natin, it's a blessing. Wala tayong maitatapat na pera. Yung paggising natin ngayong umaga, hindi yan kayang tapatan ng kahit na bilyon. Bakit? Aanhin mo yung bilyon kung nakahiga ka sa kabaong. Aanhin mo yung malaking pera mo kung gigising ka naman ng linggo na ito, pero nakadextrose ka. You see the point, brethren? You see, minsan kasi sabi ko nga po sa inyo, kaya ako po ito binibigyan ng emphasis sa inyo so that we will see na yan ang gustong i-block ng diablo. That God is the source. He is the source. Whatever it is na pagpapagal natin, pagsusubsob natin, He is still the source. You see, now alam niyo po kung bakit ko sinabi po sa inyo yan? Kasi ang isa pa sa hindi po natin nakikita, dahil po sa ganyang picture, ang hindi po nakikita natin bilang isang Kristiyano, when it comes to giving, we have to make it sure na matutunan po natin, na makita mga kapatid, that our reputation, yung reputasyon po natin mga kapatid, ay kasama sa pagpapala. If you're getting the point, brethren, let me put it this way first. When it comes to money, one of the things na kailangan nating pagkaingatan ay yung ating reputasyon. Alam ko na, kukuha niyo na po yan. Inuulit ko. Pagdating sa pera,
ang pinakakailangan na ingatan natin is not the money itself, but the reputation. Bakit? Marami na pong pangyayari sa buhay ng tao na naaapektuhan ang reputation because of money. Nasisira ang reputation because of money. Makikita po natin yan, mga kapatid. Kitang-kita na po natin yan sa balita, mga kapatid. Kahit na anong dami mong pera, kung sira naman ang reputasyon mo, wala rin. Aanihin mong malaking pera, mas pipiliin, logically speaking, o sabihin na natin na katinuan na lang. You see? Kung ang isang taong matino, mas pipiliin mong magkaroon ng maayos na reputasyon kaysa maraming pera. You see? Pagka may taong pumili na kahit na anong reputasyon, meron ako dyan, basta marami akong pera, may problema na po sa pag-iisip yon. You see? It's because of the reason ang kanyang isip ngayon ay pulong-pulo na ng kasalanan. You see, so ang pinupoint ko po sa inyo dito, mga kapatid, ito yung isa sa mga bagay na dapat po nating matutunan ngayong umaga, mga kapatid, that even on our giving, in the doctrine of giving, mga kapatid, yung ating reputation ay pinapaganda ng Diyos. Isn't that great, brother? Amen. Minsan nakala natin yung pagbibigay natin ng tithes and offering, walang kinalaman sa reputasyon natin. Mga kapatid, ang pinaka-importante na ibabalik ko sa inyo ngayong umaga ay yung katayuan natin sa harapan ng Diyos. Hindi yung katayuan natin sa kapitbahay, hindi yung katayuan natin sa mga kung sinong kasama natin sa trabaho, sinong mga kasama nyo, young people sa eskwelahan. Ang pinaka-importante ay yung reputasyon mo sa Diyos. Ang pinaka-importante ay yung maayos na katayuan natin sa Diyos. Now, ano yung nakaka-apekto sa ating reputation as a Christian? By the way, once again, let me remind you that our reputation now as a Christian, as a believer, is the Lord's reputation. We are blessed na biniyayaan tayo ng Panginoon na atin din, mga kapatid, no? Madala yung kanyang reputasyon. Kaya nga tayo kinikilala ng what? Kristiyano. The fact na kinikilala tayong Kristiyano, ang kinikilala sa ating katayuan at ang kinikilalang reputasyon po sa atin na hindi na namamalay o hindi na napapansin o hindi na binibigyang halaga ng maraming tao is that what? It is the Lord's reputation. You see, kaya nga yan po dapat na maging sensitive tayo, mga kapatid. Now, ano po yung nakaka-apekto? You see, if we will be unfaithful in giving, that affects our reputation because it translates sa ating pong attitude on practicing giving. Napaka-importante po niyan. Our unfaithfulness. Tingnan niyo po. Puntahan po natin yung verse natin, okay? Sabi po dyan, sa verse number 8, will a man rob God? Okay? Yet ye have robbed me. You see, nagtanong sila dito, pwede ba? Will a man rob God? Is it possible that a man can rob God? You see? Pero makikita natin, ang sagot po sa kanila, yet ye have robbed me. You see? And then ang tanong is, but ye say, wherein have we robbed thee? Saan ka namin ninakawan? You see? And sabi ng Biblia, in tithes and offerings. Now clearly, in this passage, makikita po natin that robbing is an offense towards God. Kahit naman sa tao, mga kapatid. You see, and in fact, tandaan po natin, naturo na po yan sa pulpit po na ito ng ating mahal na pastor, that robbing is a lot, bagamat wala naman tayong pinapaniwalaan, degree ng kasalanan, parehas kasalanan yan. Pero yung dating ng robbing kesa sa stealing ay magkaiba. Stealing is without the presence of the owner, but robbing is in front the presence of the owner. You see? Nandoon yung presensya na nagmamayari. You see? Saan natin nagagawa yan pagdating sa Diyos? In tithes and offering. When God blessed us, brethren, and then we know what to give, we know that we have to give our tithes and offerings if, mga kapatid, yun ay ninakaw natin sa Diyos. Yun ay kinuha natin sa Diyos at hindi natin ipinractice ang tamang pagbibigay, we are committing an offense towards God. Maliwanag mo yung sinasabi mo ng Biblia. Now, tingnan niyo po, mga kapatid, ito na po ang pinakamatindi po dito. Dito na tayo pupunta sa sinasabi ko po sa inyo na makakaapekto sa reputasyon po natin. In this passage, pinakita sa verse number 9, will a man rob God?
clearly pinakita dito na kasalanan ang pagnakaw ng tithes and offerings sa Diyos. Now, tingnan niyo po sa verse number 9. But what we have to focus is on verse number 9. Sabi dito, ye are what? Cursed with a curse. For ye have robbed me, even this whole nation. Natingnan niyo po mga kapatid. Ang kasunod, if we will be unfaithful by committing the offense of robbing God in tithes and offerings, one of the things na dapat natin consider ay yung nasa verse number 9. That we will be cursed with the curse. With a curse. Maliwanag po yung sinasabi ng Biblia. Unawain po muna natin ito. Kasi minsan, superstitious kagad tayong mga Pilipino pagdating sa mga, susumpain ka. Parang magical na magical, you know? Parang pag sinabing sumpa, kulang nila, pasok natin yung kulam. Pag hindi ka nagbigay sa Diyos, papakulam ka. Parang ganun yung datingan eh. Pero ang totoo po niyan mga kapatid, the curse, unawain po natin, ano po yung tinutukoy dito sa curse? When you got cursed, brethren, in the Bible, the word curse, it means execrated. Okay? It means execrated na kung saan you will be declared, when you are being execrated, you will be declared wrong or evil. Yung curse is a way of declaring to the people that this person, this individual person, is a robber. Kumbaga, when you got cursed, yan yung magpapakita at magpapahayag sa mga tao during this time, during the Old Testament time, yan ang magpapahayag sa tao na na you will be declared wrong or evil. One of the purpose of the curse is to let the people know na ang taong ito ay may ginawang hindi maganda sa Diyos. That's the purpose of curse. Na kailangan maunawaan niyo po ito. Not primarily. Huwag muna tayo mag-focus kung ano yung curse. Punta muna tayo doon sa purpose ng curse. You see, kaya sila ni curse, kinurse, it's because of the reason that they robbed God. You see, kumbaga ito yung declaration. It's a public declaration that this person did something wrong in God, with God, or towards God. Kaya nga mga kapatid, dito, ang makikita po natin dito, mga kapatid, is that by anong makukuha natin? The curse itself, you see, the curse itself will bring the person to shame. Ilalagay niya yung tao sa kahihiyan dahil sa kanyang hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang makikita po natin dito, kaya nga during the Old Testament times, makikita po na, by the way, in the Old Testament times as well, ay kung doon pa sa panahon na sila ay nag-wander sa wilderness, if you got a curse, you will leave the camp. You will stay outside the camp. You see? So, ibig sabihin, mapupunta ka sa isang lugar. In other words, sa military terms, you will be ostracized. You see? Mag-isa ka lang doon. You see, mailalayo ka mag-isa. Bakit? You are carrying a curse. And in fact, of course, brethren, pag ikaw ay napahiwalay, imagine mula sa grupo na ito, mga kapatid, ako po ay maihiwalay because I got a curse. So ano po ngayon ang makikita niyo po sa akin? Openly declaring, as I am cursed, it is an open declaration na meron akong hindi ginawang mabuti sa harap ng Diyos. You see that? Now, kaya nga po, this is one of the reasons that in the Old Testament times, mga kapatid, disobedience to God is always a big factor. You see, yung hindi pagsunod sa Diyos ay it's a big deal to them because they will be known through the curse, and to the worst part is that meron pong madadamay. You see, now, ano po ang makikita po natin dyan? Kaya nga sa verse number 9, even the whole or this whole nation. So ano pong pinapakita ko po sa inyo? Ito po yung isang bagay na dapat na matutunan natin. Hindi man po mangyari sa atin, mga kapatid, yung ganong klaseng curse o anumang curse ang ibigay sa kanila ng Diyos. Pero the same thing that will happen to us, that it can also affect our reputation at ang ating pagkakakilanlan pag tayo po ay hindi sumunod sa Diyos.
You see, yan po yung isa sa makukuha po natin. Ito po yung sabi ko nga sa inyo, hindi po ito pinapakita ng Diyos, ng Diablo sa atin eh. Ito po yung binablock ng Diablo na maaapektuhan yung reputasyon mo bilang isang Kristiyano. Oh, kala ko ba, take note of this. Halimbawa na lang sabihin, kala ko ba anak ka ng Diyos? You see, parang ilagay na lang natin, literally, okay? Ilagay na lang natin sa pamilya natin, okay? Ilagay na lang natin sa pamilya natin. Personally, we're practicing this and even, I believe, marami rin namang gumagawa sa pamilya po ninyo. Like for example, sa mga anak, you see, dapat kasiyahan ng isang anak na makapagbigay siya sa kanyang magulang. Young people, are you listening? Amen. Do you believe that? Amen. You see, kasiyahan dapat ng isang anak na meron kang maibigay sa iyong magulang. You see? So, but it affects your reputation. Yung pagkakakilanlan mo bilang isang anak na magulang mo ay maapektuhan kung wala ka man lang maibigay sa magulang mo. Nakuha niyo po yung point? You see, ilagay naman po natin sa ating mga individually, mga kapatid. Now, bilang isang Kristiyano, etong maganda na makita po natin, it affects our reputation as members of the church. Mga kapatid, pag tayo ay hindi nagbigay sa Diyos. You see, paano tayo makikilala? Yan ang point, mga kapatid. Anong klaseng reputasyon ang gusto nating ipakilala sa mga taong nakapaligid po sa atin if we will not obey the Lord in giving? Sabi ko nga po sa inyo, this is the blessing of practicing biblical giving. It will also help us to have a good reputation, first towards God, second and towards the people. Maliwanag sinasabi sa verse number 12. Basahin po natin. Before we go to verse number 12, pinakita, I hope nakuha niyo po yung point, that in the Bible, it's very clear in the Bible that when you rob God in tithes and offerings, you will be cursed with a curse. Primarily, it's not for the purpose na takutin yung tao sa pagbibigay, but to let the people know that your reputation will be known na hindi maayos pag hindi ka sumunod sa Diyos. That's the purpose of the curse. Na ilagay na po natin, mga kapatid, yung doon sa blessing. Ang purpose po, hindi para takutin, kundi para sa blessing na maayos yung ating reputasyon. Bakit? After verse number 9, ano sabi sa verse number 10? Nandoon na yung command. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. And then verse 11, pinag-usapan din natin to, and I will rebuke the devourer for your sakes, then he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Eto na, verse number 12. One of the greatest blessings when practicing or obeying biblical giving is that the reputational blessing ay makukuha po natin. Bakit? Anong sabi sa verse number 12? And all nations shall call you what? Blessed. Maliwanag mo yung sinasabi ng Biblia. For ye shall be a what? Delightsome land, saith the Lord. Ito yung magandang tingnan po natin dito, mga kapatid. Anong pipiliin nating pagkakakilanlan? Cursed or blessed? You see? Anong magandang makita natin or i-desire natin na blessing when practicing giving? You see, yung pagkakaroon ng cursed reputation or a blessed reputation. Of course, we will all choose to have a blessed reputation. Kaya ko po pinapakita po sa inyo, mga kapatid, because that is the blessing pagka sumunod po tayo sa Diyos. You see, ano po yung makikita po na kukuha po nating blessing? Makikilala tayo, mga kapatid, that, sabi ng Biblia, verse 12, and all nations, yung mga nakapaligid sa kanila, shall call you what? Blessed. You see, eto maganda. Yung kanyang pagiging, ito magandang ma-check natin sa sarili natin, mga kapatid. Yung kayang pagiging giver natin sa church, as a church member, nakikilala kaya tayo ng mga kapitbahay? Nagtatranslate kaya yung reputation natin as a giver in the church? As a cheerful giver, nagtatranslate kaya yung reputasyon natin sa bahay?
Natatahimik tayo mga kapatid. I hope you're still following. You see, anong ibig ko sabihin? Tingnan niyo po, mas maigi na makarinig tayo mga kapatid ng, mas maigi nang makarinig tayo mga kapatid ng mga katagang, alam nyo, marinig natin yung mga katagang na, alam nyo, pinagpala kayo. Sounds familiar? You see, alam nyo mga kapatid, isa lamang po yan sa ebidensya. Alam ko meron na nakarinig sa inyo yan. Yung ma-address kayo at makilala kayo at makita sa inyo yung pagpapala ng Diyos. Yun yung ebidensya eh. Balikan natin verse 12. And all nations shall call you what? Blessed. Magkakaroon ka ng magandang reputasyon. The nations shall call them blessed, for ye shall be what? A delightsome land. So makikita po natin, primarily, yung blessings na makukuha natin sa pagbibigay, whether it's financial, whether it's physical, whether it's material, yung makukuha natin na blessing mga kapatid, ang dapat na maging ebidensya na meron tayong maayos na reputasyon when it comes to giving towards God. Kaya nga masasabi ng tao sa paligid natin, alam mo, natutuwa ako sa inyo, pinagpala kayong pamilya. Alam mo, ito sabi ko nga po sa inyo, yung relationship, good relationships in the family, that's a blessing. You see? Yung masabihan lamang kayo sa pamilya, alam mo, pinagpala ka sa mga anak mo. Alam mo, young people, pinagpala kayo sa magulang ninyo. You see? Now, paano nare-recognize yan? Because may nakikita silang blessing. Saan pumapasok yung blessing? Obedience. And primarily, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito is when it comes to our giving, mga kapatid, kaya nga madalas na nakikita natin po dito eh. Hindi pwede sa Diyos, wala kailanman, maliwanag, nabanggit yan dito ng ating pastor, maliwanag na binanggit niya po dito, walang Kristiyano na pinabayaan ng Diyos sa paghihirap. Maliban na lang, if ye are cursed. Nakuha niyo po yung point, mga kapatid? You see? So, as far as the reputation, bigyan ko po kayo ng dalawang ilustrasyon po sa bagay po na yan. Quick two illustration. Tingnan niyo po. But before I go to the illustration, sabi ko nga po sa inyo kanina, yung reputational blessing, mga kapatid, when it comes to giving, ay isa sa mga dapat na i-desire po natin, mga kapatid. Mas maganda lang sabihin na gano'n. Nagsisimba tayo dito, kaysa naman sabihin tayo na, uy, pambira, parang wala nang pagpapala. O, para hindi na makita yung Diyos, pambira, parang walang Diyos You see? Bakit? Puro tayo reklamo, wala namang ganito, paano yung ganito, halos wala na kaming makain, pero naka-flat screen. Diba? Makikita po natin yan, eto ba yan? Turo na nga lang, turo ng giving sa bahay. Pero, giving sa simbahan, ito na nga lang yung kinikita. Pero ang taas ng internet, ang bilis. Ibig sabihin, mataas yung, MB ba yun? Mataas yung Mbps ng internet. Pambira, akaliit-liit na bahay, kala mo isang kumpanya. Bakit? Ayun, sinuportahan yung luho ng anak sa paglalaro. You see? Titingnan po na, timbangin natin ng maigi, mga kapatid, because this part right here affects our reputation. Ang gusto mangyari ng Diyos, lumago yung reputasyon niya sa atin. Kaya nga that even through the practicing of giving, mga kapatid, He will give us the blessing on the reputation na magkaroon tayo na maganda at maayos sa pagkakakilanlan sa mga taong nakapaligid po sa atin. The goal is that makita ng mga tao sa paligid po natin, pinagpala ito. You see, sabi ko nga po sa inyo, hindi natin pagyayabang, hindi na kailangan natin pagyabang na, kita nyo to, kita yung kotse namin, kasi giver ako sa church. Hindi po yun yung point. You see, kita nyo tong gamit namin, kita nyo lagi kami bagong damit, kasi giver kami sa church. Hindi po yun yung point. You see, you don't need to brag for what you are getting from God. Because the people will see, sabi nga ng Biblia sa verse number 12, the people will see that you will be a delightsome land. Kaya nga pag na-witness nila that you are a delightsome land, the nation shall call you blessed. Therefore, mga kapatid, yung reputasyon natin bilang isang Kristiyano ay mas mapapaganda pa kung tayo po ay susunod sa Diyos when it comes to biblical giving. This is something na hindi na po natin nakikita dahil patuloy na binablock ng dyablo. Kaya nga tingnan nyo, mga kapatid, let me give you a reality. Ang hindi natin napapansin,
pag hindi po tayo nagbigay, hindi tayo maayos ang katayuan natin sa harapan ng Diyos. Hindi na big deal po yan sa simbahan ngayon. Kasi ang katanungan ngayon, hindi na, kamusta ang katayuan mo sa Diyos? Parang insulto sa atin. Pero the truth is, yun yung dapat itanong natin sa sarili natin. Kamusta ang katayuan mo sa Diyos? Pag sinabi natin okay, punta tayo dito. You see? Kaya ko po sinasabi sa inyo, tingnan nyo po, ito napakagandang illustration. Ananias and Sapphira. In Acts chapter 5 verse 1 to 10, hindi ko na po yan babasahin. Pero makikita nyo po mga kapatid, that this couple, both of them, namatay po sila at nakilala sila with a selfish and dishonest reputation. Akalain nyo po mga kapatid, namatay ka na't lahat-lahat, ang pagkakakilanlan pa sa'yo, sakim at sinungaling. You see? Bakit? Kasi mga kapatid, if we're going to follow the story, you see, makikita po natin dyan na sila po ay nagbenta, you see, for the people, it's part of, in the book of Acts chapter 2 verse 45, makikita natin that giving is the fruit of the growth ng simbahan. Ngayon nga pagdating ng Acts chapter 5, ginawa rin naman nila yon. Nagbenta rin sila ng kanilang ari-arian, pero sabi ng Biblia, they kept back part of the price ng kanilang binenta. Instead na giving it all. Tinago nila yung dapat nilang ibigay. Kaya nga ano accusation sa kanila? At sabi sa kanila, Peter, bakit ka nagsinungaling sa banal na Espiritu? You see, it's because it's the movement of the Holy Spirit in the Acts chapter 2. As part of the growth ng kanilang paglago, yung sila nagkaroon ng kasiyahan sa pagbibigay, kaya maraming sa kanila nagbenta ng kanilang ari-arian, imparted it to all the people na may pangangailangan. Ang ginawa ni Ananias and Sapphira, naging sakim sila. You see, imbis na ibigay nila ng buo, binawi nila yung part of the price. You see, kinuha nila. And then, ang binigay lang nila, hindi lahat. You see, kaya kung pupunta, let's try to read it, mga kapatid. Acts chapter 5, verse number 1, para makuha niyo po yung istorya. Okay? I hope you're still following. Amen. Sabi po dito sa verse number 1, but a certain man named Ananias and Sapphira, his wife, sold a possession. Verse number 2, and kept back part of the price. His wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. They kept back, sabi sa verse 2, they kept back part of the price. And sabi dyan, brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land? You see? Then verse number 4. Whilst it remained, sabi niya, was it not thine own? And after it was sold, what is not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto man, but unto God. Verse number 5. And Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost. And great fear came on all them that heard these things. Ito pa, si Ananias po yan. Drop down to verse number 7. And it was about the space of 3 hours. 3 hours after ng kay Ananias, when his wife, not knowing what was done, came in. And Peter answered unto her, tell me whether ye sold the land for so much. And she said, eto na. Sabi niya, yea, for so much. Verse number 9. Then Peter said unto her, how is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out. Verse 10. And then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost. And the young men came in and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. Akalain niyo po mga kapatid. You see, now, ang pinapakita ko po sa inyo dito ay hindi pananakot na pwede kayong patayin ng Diyos. He can do anything. He can do anything to us. But brethren, ang dapat na makita po natin dito, akalain mo, aalis na lang sila sa mundong ito.
mag-exit ka na lang sa mundong ito, hindi pa magandang reputasyon mo. Anong naka-apekto sa kanila? Nagkaroon sila ng problema sa giving. You see, ang dapat na makita natin dito mga kapatid, mukhang natahimik tayo sa kwento ni Ananias at Sapphira. You see, hindi ko po sinasabi mga kapatid na maaaring mangyayari sa atin ito. Only God knows. He has His own ways of reminding us and showing us na ayusin ko, maganda na umalis ka at umalis ka man dito sa mundong ito, not in a way na hindi maayos ang reputasyon mo. And one of the ways that one of God's ways to help us build a good reputation in front of Him is through what? Through giving. Kaya sabi ko nga po sa inyo, tinan nyo, sabi ko nga po sa inyo, di ba kanina, marami pong naaapektuhan na reputasyon pagdating sa pera. You see, hindi na nagkakaroon ng magandang reputasyon pagdating sa pera. Nakikilala kung sino yung kinikilala, kung sino yung madamot. Sabi nga nila, sino daw yung boxer. You see, so ibig sabihin, ang point dito mga kapatid is, nakikilala ang tao pagdating sa pera. You see, kaya nga alam ng Diyos na pipera din ang pwedeng makasira sa reputasyon ng isang Kristiyano. Maliwanag naman sinasabi ng Biblia, for the love of money is the root of all evil. Money is not wrong, but the love of money is wrong. You see, at tingnan nyo mga kapatid, pagka nagkaroon tayo ng disobedience sa giving, we are not being aware mga kapatid, na papunta na tayo sa pagmamahal at pagpapahalaga sa pera na dapat na inaasa natin sa Diyos. Kaya nga ano nangyayari mga kapatid? Sumasanga yung kasalanan. Bigyan ko po kayo ng magandang illustration dyan. Nagkaroon ng problema sa giving, nagbunga ng kasalanan. Si Cain, naalala nyo? According to Genesis chapter 4, open your Bibles. This is the last part, and we're done. Genesis chapter 4. Okay? Are you still following? Amen. Genesis chapter 4. Sabi po ng Biblia, verse 3. And in the process of time, ito na po yung kapanganakan ni Cain and Abel. And verse number 3, and in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. And verse number 5, but unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? Verse 7, if thou doest well, shalt thou not be accepted? Naliwanag yan. Ha? And katuloy po niyan, and if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. After na sinabi ng Panginoon yan kay Cain, anong kasunod sa verse 8? And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and what? Slew him. And the Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? So kita nyo po, hindi na po natin tatapusin yan. You see, so makikita po natin dito mga kapatid. Dahil sa problema ni Cain, sa offering nila sa Diyos, ano ngayon ang nangyayari? Nagtulak sa kanya ito sa kasalanan. Akalain mo, he is now, anong reputasyon meron si Cain? Kilala nating lahat. The first murderer in history. Sino ang unang pumatay? Sino ang unang murderer? Si Cain. At matindi yung punishment na meron si Cain. In fact, dun sa verse 13, sabi dyan, and Cain said unto the Lord, my punishment is greater than I hear. Anong pinopoint that I can bear? Anong pinopoint ko dito mga kapatid? Ang pinopoint out ko dito mga kapatid, anong reputasyon meron tayo na dala-dala ngayon bilang isang Kristiyano when it comes to giving? I hope you're still following. Amen. Alam niyo mga kapatid, minsan, alam mo, natatahimik tayo sa bagay po na ito. Pero, tingnan niyo po kung saan lahat ang problema. Anong naging pinagpakita po ko sa inyo dalawang illustrations ngayon ng mga tao, isang mag-asawa at isang anak.
Therefore, this applies to us adults and to you young people. Na kailangan maging sensitive tayo sa pagkakaroon ng maayos na reputasyon sa Diyos pagdating sa pagbibigay. Kaya nga ngayong umaga mga kapatid, natahimik tayo. Pero iyan yung magandang makita po natin at masiyasat natin sa ating sarili. Tama ba yung maayos ba ang reputasyon natin sa Diyos at sa mga taong nakapaligid sa atin? Nakikita ba nila na meron tayong maayos na reputasyon when it comes to giving? Are we enjoying the reputational blessing of giving? Kayo lamang po dalawa ng Diyos makakasagot niyan. Sabi ko nga po sa inyo, hindi yung katabi ninyo, kayong mag-asawa, hindi yung kung sino yung kapitbahay, kayong mga kasagot niyan sa Diyos, kayong mga young people, kayong mga nasa team preparation, kayong mga nasa team focus, tanging kayo lang dalawa ng Diyos makakaalam niyan. Tayo lang ng Diyos ang nakakaalam. Wala tayong business sa atin pa yun sa katabi natin. O, kamusta ang reputasyon mo? Magnanakaw ka, no? Oh, di ba? Kaya mga kapatid, hindi na natin kailangan, inuulit ko mga kapatid, ang asikasuhin natin ngayong umaga, yung sarili nating reputasyon sa Diyos. That's very important. Tingnan nyo, sabi ko nga sa inyo, whether we accept or not, there's a part of our life na meron tayong guilt, na meron tayong hindi maayos na reputasyon sa Diyos pagdating sa pagbibigay. But praise the Lord that we still have the chance na maayos ang reputasyon natin and if we will just have the joy on practicing biblical giving. I hope maliwanag po yung pinag-usapan natin ngayong umaga. Amen? Amen! Alam niyo po mga kapatid, again, parang natakot tayo. No? Hindi ko po ito dinala sa inyo na para katakutan natin. There's a curse and the purpose of the curse ay masira yung reputasyon natin, makilala tayo. You see, no, that's not the point. Ang makita po natin dito, how the doctrine of giving is helping us na magkaroon ng maayos na reputasyon sa harap ng Diyos at sa mata ng tao. I hope that's clear, brethren. Amen? Alright, let's all stand up please and tayo po ay manalangin, then we will sing one song and recognize the first-time visitors. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Naway patuloy niyo pong pangunahan ang bawat isa po sa amin sa umaga po na ito. Thank you for the great truth that you have given to us on our Sunday school lesson, O God. Please continue to help us to grow more in our giving, O God, so that we'll be able to enjoy the reputational blessing na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. All the glory belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen.